Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil marami ng bunga ang tanim nating upo dito sa taas ng bundok, ay nagluto kami dito ng tinulang manok. At dahil sa luma na itong ating sombrero, ay gumawa ulit ako dito ng bago. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Pumunta pala ako dito sa ating tanim na upo mga kapugi, at marami ako dito nakitang mga bunga. Kaso yung iba pa dito ay alanganin pa, at labis ang aking tuwa nang akin itong makita dahil sa bumunga na ang ating tanim na pinaghirapan. Kasama ko pala dito ang aking asawa mga kapugi dahil gusto niya makita ang kubo na aking ginawa, at kumuha lang ako dito ng bunga na pwede nang pitasin para hindi mabulok dito sa kanyang puno. Sayang naman kung hindi natin ito kukunin at iniwan lang yung mga alanganin pa. At naganap ako dito sa ibaba kung mayroon pa akong makukuha, kaso medyo maliliit pa ang iba, kaya inayaan ko na lang ito. Karamihan dito ng mga bunga ay nakatago, pero babalikan na lang natin ito sa susunod na araw. At dinala ko na itong naanin natin sa ating kubo dahil ang aking asawa ay magsasimula na dito magluto. Habang hinugasan itong karning manok, ako naman ay nagbiyak ng kahoy para sa panggatong dahil sa lagi dito maulan na karaan, kaya medyo nahirapan tayo maghanap ng kahoy na tuyo. Buti na lang ay meron pa ako dito nakuha, kaya may panggatong na ulit tayo dito sa kubo. At nagsimula na tayo dito maggatong mga kapugi dahil bago magsayang ang aking asawa ng kanin ay mag-iinit muna tayo dito ng tubig. Dahil sa tapos na rin yung aking benan sa pagkanggot ng nyug doon sa ibaba ng bundok, ay nag-asikaso siya ngayon ng mga tanim dito sa palibot ng ating kubo. Kaya nung di pa sumisikat ang araw, ay nandito na yan sa taas ng bundok para magalis ng mga damo dito sa kanyang tanim. Kaso yung tanim namin pakwan dito ay hindi talaga umasinso, kaya tataniman na lang daw namin ito ng kamuti. At nung kumulo na itong aking pinainit na tubig, ay nagtimpla kagad dito ang aking asawa ng kape dahil sa malamig ang simoy ng hangin dito sa taas ng bundok, kaya masarap dito magkape mga kapugi. At pagkatapos magpainit ng tubig, isinalang niya na kagad dito ang sinaing, tapos ay nalagyan ng mainit na tubig itong gagamitin niyang palayok para ma-sterilize ito dahil sa matagal itong hindi na nagamit sa pagluluto. At habang nagkakape ay nagkukwentuhan kami dito sa paggawa ko ng kubo. Para kaganyan mo puta. Kaganyan. Kinukwento ko kasi dito yung pagkuha ko ng dahon ng anahaw dun sa malayo. Medyo nakakatakot din kasi kapag nagsusulo ka dito sa taas ng bundok, kung ano-ano yung mga nararamdaman mo at naririnig kapag mag-isa ka lang. Kaya nagtatawanan kami dito habang kinukwento ko yung aking karanasan. Tapos ay nasimula na dito magbalat ng upo ang aking asawa. Kami naman ang aking biyanan ay may kanya-kanyang gagawin. Magtatanggal siya ulit dito ng damo mga kapugi. Ako naman ay kukuha dito ng dahon ng nyug para gumawa ng bagong sombrero. At itong aking asawa naman ay naghiwa dito ng mga rekado, bawang sibuyas at luya ang kanyang ipangahalo dito. At para maganda ang paggawa natin ng sombrero, dapat sa gitna tayo kukuha ng dahon nito dahil dito kasi ang may pinakamalapad na dahon mga kapugi. Binibilang ko lang dito yung mga dahon kung gaano kalaki yung ating gagawing sombrero. Binibiyak din ito sa gitna. Dapat tama yung ating pagkakahiwa para malambot na din yung pagkakabilog. Ay paninipisin natin yung tangkay nito at binuksan na rin itong sinaing para makita kung malapit na maluto. Pagkatapos ay kumuha na rin siya dito ng tanglad. Dito lang din yan malapit sa aming kubo para hindi gaano masunog itong kanin. Ay inilipat ito sa kabilang butas at isinalang na rin itong palayok para mabilis uminit itong loob. Ako naman ay patuloy lang dito sa paggawa ng sombrero. Sinusukat ko lang yung dahon dito sa aking ulo para malaman ko kung gaano kalaki yung gagawin kong sombrero. At bago ko talian ito ay dapat sumakto ito sa aking kalbong ulo. At ang gamit ko lang dito ay guma sa pagtali mga kapugi. Pwede din straw o kahit na ano. Ang importante ay matatalian mo lang ito ng maayos. At nagsimula na dito ang aking asawa na maglagay ng mantika. At nung uminit na ito ay dito niya na inilagay ang mga rekado. Inuna niya muna dito ang bawang, kasunod naman itong sibuyas. Hinalo-halo lang ito ng saglit bago isinama itong luya. At nung nagisa na lahat ng mga ito, dito niya na inilagay ang karnin ng manok. Hinalo-halo niya lang ito ng saglit bago binudburan kagad ito ng paminta. Nilagyan na rin ng kaunting asin para habang ginigisa ay nagkakaroon ito ng lasa. Pagkatapos ay dito na nilagyan ng tubig, isang pirasong siligri na malaki at binubuhol-buhol na dahon ng tanglad na hindi mo maintindihan. At saka tinakpan at inayos ang gatungan para mapakuluan na itong manok hanggang sa ito'y maluto. At patuloy lang ako dito sa paggabi ng dahon ng nyug habang ang aking asawa ay nagluluto doon sa loob. At malakas ngayon dito ang hangin sa itaas ng bundok mga kapugi, kaya mapresko ang kapaligiran natin dito. At nung malapit ng mabuo itong ating sombrero ay kagad ko naman ulit itong sinukat sa aking ulo. Kaya ito mga kapugi, ito na, huwag na natin tapusin.
At nung malapit na maluto itong ating manok ay naglagay na ulit dito ng asin at kaunting seasoning bago tinakpan ulit at sinimulan ko na ditong tapusin itong aking ginagawang sombrero. Sa mga gustong matuto nito mga kapugi ay meron akong ginawang video dito sa aking page. Sa mga interesado ay hanapin nyo lang po ang tutorial ko nito. Kailangan mo lang din dito sa paggawa ay meron ka ring tiyaga dahil sa mabusisi ito at magulo mga kapugi. Kunting pagkakamali mo lang dito ay babalik ka talaga sa umpisa, pero kung makakabisado mo na ay napakadali lang itong gawin. At nung naluto na itong manok ay nilagyan gaga dito ng aking asawa ng binalatan na upo. Ito yung pinitas ko kanina mga kapugi. Tinakpan lang ulit ito hanggang sa ito'y maluto at nabuo ko na rin sa wakas itong ginawa kong sombrero. At para malinis tingnan ay isusuksok natin itong bawat dulo at dito ko lang yan inilagay sa labas. Ang maganda dito sa aking ginawa ay wala kang ginastos dito na kahit piso at napaka-presko pa kapag sinuot mo na ito. Ganyan kapag mayroon kang diskarte mga kapugi. Sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. At napalitan ko na din yung luma nating sombrero, pero itatago ko pa rin itong luma mga kapugi dahil sa hindi pa ito sira at mapapakinabangan pa. At tinikman na dito ng aking asawa kung sakto na ang lasa. At dahil sa matabang pa ay nagdagdag pa dito ng panimpla. Naglagay na din ng dahon ng sili labuyo dahil sa ito ay malapit ng maluto. Pagkatapos ay tinakpan na ito at maiaho na ito sa apoy dahil kami dito ay manananghalian na. Kumuha na din ako dito ng anahaw dahil dito namin ilalagay ang kanin at inugasan na din ito ng aking asawa at inilipat na dito yung nilutong ulam sa lamisa at mainit na kanin dito sa dahon ng anahaw. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Kain tayo mga kapugi. Tinulang manok pala ang aming ulam dito. Imbis na papaya at sayote ay upo yung aming inilagay dito. Sayote? Ano yan? Una mo, si Paday ko sa kamay. At hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay at yun lamang po mga kapugi. Maraming salamat.